How about giving us precious apo, iho? Not on the list, mother. Pag-asawahin yung paborito niyong anak para bigyan kayo ng apo? Natatawang saad ni Clyden habang hinihilaan ng upuan si Shaina. Kung pwede lang sana, aba. Matanda na kami ng dad niyo at baka di na namin ma-enjoy ang magkaapo. Mom, you're being exaggerated again. Wika ni Clyden, napapailing sa ina. Bago tinapik ang balikat ng ama, tanda ng pagbati. Hello, Dad. Mag-date nga kayo ni Mom sa Maldives. Kung ano-ano na naman naiisip. Natatawang saad niya sa ama. Loko-loko. Hindi ka na bumabata, no? Anyway, kakain na tayo. Ang ginang habang nakapinta pa rin sa mukha ang labis na kasiyahan. Si Shaina naman nagbigay galang sa matandang nasa kabisera. Tinangoan lang din siya nito at formal nag-start ng kanilang lunch. More on seafoods ang mga nakain sa mesa. May naglalakihang crabs, shrimp at kung ano-ano pa. Pati soup made of seafoods din. Maraming nakaing pagkain samantalang 4 lang naman silang nakaharap sa hapag. Wow! Para nag-reunion lang kayo ni Shaina, Mom. Hindi halatang fan kayo ng mga seafoods. Si Clyden sa ina. Of course, iho. Matagal na kaming di nakalabas para kumain ng ganito. Right, Shaina? Ang ina habang sinusuot ang kamay sa disposable gloves. Yes, tita. Nakangiting sagot ni Shaina habang takam na takam sa malaking alimango. Kaya kayong dalawa ng dad nyo, dapat masanay na kayong magluto ng alimango. Ang ginang habang nakikipagbangayan sa pagbukas ng malaking alimango. Si Shaina naman excited din sa pagbukas ng alimango, pero sinenyasan niya si Clyden kung ano ang gusto nito. I want the shrimp, saad ni Clyden habang binabalot din ng plastic na gloves ang mga kamay. Di naman nag-atubili si Shaina, kumuha ng hipon at binalatan to bago nilagay sa plato ng asawa. Siya rin naglagay ng kanin nito at mga ilang pagkain na nakahain sa mesa. Dihim na nasiyahan sa ginang Villacorda sa nakikitang sweetest sa dalawa kung kaya't buong lunch nakangiti ang ginang habang sinisiko ang asawa. Pagkatapos na masarap na tanghalian, giniya sila na mag-asawa sa pasyo upang magpahangin at magkwentuhan. Nasa ilalim to ng garden, kaya't sobrang nakaka-relax sa nagagandahang halaman sa paligid. Mula sa pagkukwentuhan, tumunog ang cellphone ni Clyden. Nag-excuse to para sagutin ang telepono somewhere. Sumunod din si Ginang Villacordang umalis para kumuha daw ng refreshment sa loob kung kaya naiwan siya kasama si Mr. Villacorda. Kamusta? I'm glad to know that you and my son are now in good terms. Pahayag ni Mr. Villacorda. Parang biglang kinabahan si Shaina. Ang huling usap nila ng kaharap na dadalawa lang sila nung bago sila mag-secret wedding ni Clyden. Although napakalumani magsalita, pero kung siya ang masusunod, hindi niya na kailanman nanaising magkaroon ng masinsinang pag-uusap sa kasama ang matanda. Not because she disliked him, pero nasa aura at pananalita nitong kamandag na isang makapangyarihang tao. Yes po. We decided to become friends po. Nanginginig si Shaina at halos di marinig ang boses niya sa sobrang kaba. Parang any moment lalamunin siya nito kahit napaka-relax lamang ang itsura. Nice to hear that. At sa nakikita ko, hindi lang kayo magkaibigan, tama ba ako? Kahit di nakatingin sa kanya ang kausap ay bigla ay tumaas ang lahat ng kanyang dugo sa mukha. Nasakol siya na matanda, halos pagpawisan din siya na malapot lalo na nang tumingin pa ito sa kanyang mukha. I hope you still remember the prenup agreement. Pagpapaalala nito habang nangaarok ang mga mata na nakatingin sa kanya. Hindi ko po yun nakakalimutan. Good. Kahit sabihin nating attracted kayo sa isa't isa, na ang anak ko hindi may tatanggi na meron siyang girlfriend and he can do anything to make her stay in his life. You know, boys are boys. Intentionally or not, they always engage into multiple attraction. Just a simple advice, do not get attached too much with my son because at the end of the day, he's always chooses Samantha over anyone else. Dagdag na matanda at halos mapiga ang puso niya. Gusto niyang maiyak, pero kailangan magmukhang malakas sa pagkakataong to. Naintindihan ko po, wala kayong dapat ipag-alala. Pagpapaniguradon ni Shaina dito. Minsan pa'y tinignan siya ng matanda at pagkatapos ay tumango-tango. Napapikit pa ng lihim sa Shaina at saka binitawan ang nakabitin na hininga nang nilipat na matanda sa kabilang side ang mga paningin. Para siyang dumaraan sa butas ng karayom, bawat bigkas ni Mr. Villacorda ay nakakapanghina.
Pati yata talampakan niya ay pinagpapawisan tulad ng kanyang mga palad. I hope that won't scare you. Mula sa likuran nagsalita si Clyden. Napahawak pa si Shaina sa dibdib niya dahil sa labis na kabiglaanan. Nawala kasi sa kanyang isip dahil sa mga sinabi ni Mr. Villacorda. I tried to, but she's braver than you. Birong sagot ng ama habang nakatawa sa anak. Pilit ngumiti si Shaina sa sinabi ng matanda para pagtakpan ang naramdamang nerbiyos kanina. Does that mean you messed up with the wrong person? Pabirong sagot ni Clyden na ang mga matay nakatingin sa kanya. You messed up with the wrong person. Bagkos nakatawang saad na matanda sa anak kung kaya't pakibit at tinaas ni Clyden ang kamay sa tinura ng ama. Ngunit imbes sagutin siya nito, pareho silang nagtawanan na di malaman na Shaina anong ibig sabihin ng mga yon. Maya-maya, nag-excuse si Shaina sa dalawa at sinabing tutulungan niya si Mrs. Villacorda sa pagkuha ng maiinom. Sinundan pa siya ng tingin ni Clyden hanggang makapasok siya sa pintuan papunta sa loob ng villa. Clyden felt something when he saw Shaina's reaction habang nag-uusap sila ng ama. She looks uneasy dahil nakikita niya nilalaro nito ang mga daliri niya habang nakayoko, meaning hindi komportable ito sa kanilang usapan o sa taong kausap. After the call, agad-agad siyang lumapit sa mga ito. Tila pa nga sobrang nagulat ang asawa sa kanyang di inaasahang paglapit. Biniro niyang dalawa habang nakatingin siya sa asawa. Ngumiti rin, trying to cover up her uneasiness, pero nahahalata pa rin niya base sa mga kamay nitong parang nanginginig. He wanted to hold her pero nag-excuse agad to para tulungan ng kanyang ina. What did you tell her? Wika ni Clyden sa ama habang nakatanaw sa papasok sa loob ng bahay si Shaina. Napalingon lang siya dito nang naririnig niya na palatak ng tawang ama. Kinamusta ko lang naman siya. Saad nito at tumaas ang kanyang kilay. Really? Seryosong pahayag ni Clyden sa ama. His father is so much seriousness in his life. At madalang pa sa patak ng ulan during summer kung ito ay tumawa. Kung kaya't hindi niya nagustuhan ang pangiti nito sa kanya. You know, anak, I've been in your age before but I never laid my eyes to anyone else when I got your mom. Matalinhagang pahayag ng kanyang ama, kung kaya't mariin siyang tumitig dito. Alam niyang mahal ng tatay niya ang kanyang ina, kahit isang isyo ng pambababae na simula ng siya ay nagkaisip, wala siyang narinig. Kung kaya't sobrang nirerespeto niya ang kanyang ama dahil sa hindi matatawarang pagmamahal nito sa kanyang ina. I know that. Mom told that many times, even up to these days. Saad ni Clyden sa ama trying to figure out ano ang gustong ipahiwatig nito. I hope you will find that woman soonest. Ang ama habang nakatingin sa kanya. It sounds weird na kinakausap siya ng ama tungkol sa ganitong bagay. They have done a lot of talks kaso puro business ang pinag-uusapan nila. Kung susumahin, parang mas business pa ang relationship na meron sila kaysa father and son, kung kaya't hindi niya mapigilan ng matawa. That's weird. Nakatawang pahayag niya. Since when did his father meddle with his personal relationship? At nung pinipilit pala silang ikasal ni Shaina. It's good when you have a supportive woman at your back. You felt stronger, powerful, and proud. That's my secret why we've gone this far. Nakangiting pahayag ng ama kaya pati siya napapangiti sa amazement. Kaya naman pala in love ang kanyang ama sa kanyang ina. That's amazing, Dad. Thank you for your love and for putting Mom behind your success. Shh, she doesn't know that. Your mom might get overwhelmed if she hears that. Anang kanyang ama at nagtawanan sila pareho. We have too many beautiful women in your life, anak. Please, choose your woman wisely. How did I know if I choose the right one? Wala sa sariling pahayag niya sa ama. If your perspective is against her perspective, but you chose to believe in her rather than your own. Ang ama di makapaniwala si Clyden sa definition ng ama. That's insane. Definitely. Loving someone with all your heart is really and truly crazy. Ang ama at napuno ng halakakan ng buong garden. Pagkapasok ni Shaina sa loob ng bahay mula sa hardin, tumigil siya malapit sa pintuan. Binitawan ng kanina'y ipit na pagingat pagkatapos lumanghap ng napakaraming hangin. Sobra siyang naratel sa pag-uusap nila ni Mr. Villacorda at nakapagpahina yun sa kanya. Idagdag mo pa ang mapanuring mga mata ni Clyden Villacorda nang maramdaman ng pawisan nitong mga kamay. Of course, ayaw niya mag-alala ang asawa, lalong magpakita to ng concern sa harap ng kanyang ama. She loved it.
pero hindi masisiyahan na matandang Villacorda dito. He doesn't like her existence, lalo na sa namumuong mutual understanding nila ng kanyang anak. Yun ay kung meron nga. Aware siya kung sino nasa puso ng asawa, kahit nagpapakita to ng sweetness sa kanya. Mahal niya si Clyden Villacorda and what makes her happy nowadays, hindi na to galit sa kanya. It's kind of one-sided love, but she is contented and happy. Whatever they have these days will surely she can cherish for the rest of her life. Iha, andyan ka pala. Tumawag ang best friend mo na patagal ang usapan namin. Na-serve na ba sa garden ng refreshment? Mula sa pinaka-main living room, bubungad si Ginang Villacorda. Agad hinanap ni Shane ang kanyang composure. Mula sa malalim na pag-iisip at masaya ang mukha, hinarap niya ito. Di pa naman tita, pero ako na lang po ang titingin. Saad niyang nakangiti at pumayag naman na matanda. O siya, sige iha, at mauna ako dun sa garden. Sige ng Villacorda habang ginigiyan na rin itong papalabas sa kabahayan. Nag-thumbs up siya dito at nakisabay na rin siya na umalis sa kanilalagyan para tumungo sa kusina. Ang ganda-ganda na ni Shaina, no? At mukhang na-inlove na rin si Sir Clyden sa kanya. Ang higpit ng hawak ni Sir eh. Kinikilig ako. Ang sabihin mo, may ginawa siyang magic kay Sir Clyden. Hala, wag naman. Maganda talaga si Shaina. Ang simple-simple nga lang niya noon eh. Nagtatrabaho na siya, balita ko kung san-san bansa. Kaya ganyan na siya kaganda ngayon. Maniwala ka dyan. Ayaw na ayaw nga makita ni Sir Clyden ang pagmumukha niya eh. Sukang-suka si Sir Clyden sa kanya, alam mo ba yun? Kaya sigurado ko, kinulam niya si Sir Clyden para magkagusto sa kanya. Taga-probinsya yan, paraming alam sa kulam at gayuma. Naku, di naman siguro. Maganda si Shane at mabait kaya hindi malayong mangyari na magugustuhan siya ni Sir Clyden. Alam mo bang napakaganda at sobrang sexy ng girlfriend ni Sir? Supermodel sa Amerika yun. Patay na patay si Sir Clyden doon kaya't malabong mangyari na magkakagusto si Sir sa iba. Lalo na kay Shaina kaya't sigurado ko may kababalaghang ginawa yun kay Sir. Di pa man nakakalapit sa may pintuan ng kusina si Shaina, dinig na dinig ang pag-uusap ng mga kasambahay na naroon sa kusina. Ayaw niya sana makinig sa usapan na may usapan, ngunit nang marinig ang kanyang pangalan, napahinto siya, malapit sa may pinto, at pinakinggan kung tungkol saan ang narinig niyang pagbanggit sa kanyang pangalan. Throughout the conversation, hindi alam ni Shaina kung matatawa siya o mapipikon. Imagine, inaakusan siyang mangkukulam. She wanted to burst in laughter kaso kinumpare sila ng supermodel na girlfriend ni Clyden. Alam naman niyang wala siyang panama sa mga supermodels. Lalong-lalo na sa pagmamahal ni Clyden pero wag naman ganong paulit-ulit niyang marinig. Pinigana ni Mr. Villacorda ang puso niya sa garden kanina, pati ba naman ng mga tao sa kusina? Ano to, double kill? Kaya ikaw wag kang lumalapit-lapit sa ambisyosang yan. Baka sa sunod ikaw naman ang makulam. Napaka-interesting naman ang topic nyo. Mga sis, gustong-gusto ko yan. Isama niyo naman ako sa usapan. Patay mali siya niyang pahayag mula sa may pintuan. Halos mapataron ang dalawa sa bigla niyang pag-entra. Namutla pang biglang dalawa na animoy nakakita ng multo. Alam niyo, marami akong alam ng mga ganyan. Nag-aral ako sa Hogwarts, yung School of Witchcraft and Wizardry. Alam niyo yon? Lumilipad pa nga kami sakay ng walis tingting. Gumagawa rin kami ng mga potion. Gusto niyo turuan ko kayo paano gumawa ng gayuma? Wika ni Shainang parang totoo ang pinagsasabi habang lumalaki ang mata ng mga kaharap. Ganito, para magustuhan kayo ng sir nyo, ito ang gawin nyo. Una, kumuha kayong palanggana. Maglagay kayo ng maraming respeto sa sarili, mga 5 kilo ganun. Tapos isabay nyo rin yung huwag mangingialam sa buhay na may buhay, mga 4 kilos. Pangatlo, magdasal kayo palagi ha. Hingin nyo sa Diyos ang kapatawaran sa mga kasalanan ninyo, mga 4.5 kilo. Pang-apat, kontian nyo lang ang palaya, masyado kayong bitter. Mga konting patak lang pwede na. Pang-5, haluin nyo ng haluin hanggang mag-blend lahat ng sangkap. Pagkatapos sigupin yun after 1 minute, magugustuhan na kayo ng sir nyo dahil magiging okay na pong ugali nyo. Sad ni Shaina pagkatapos nginitian ng mga to. Sorry ma'am, patawad po. It's okay, wala akong narinig. Pakidala na lang ang napakasarap na ginawa ng juice sa garden. Maraming salamat. Sad ni Shaina pagkatapos nagmarcha siya palabas sa may pintuan. Nakalimutan ko. Wag na wag kayong iinom ng malamig na tubig mamaya ha. Baka mapasma ang bibig nyo, kasalanan ko na naman kung lalaki ang mga yan.
Sarkastikong pahayag niya bago tuluyang lumayo sa kinaroroonan ng mga to. Gusto niyang pagtawanan ng sarili sa naging patola niya sa mga to. But sometimes she needs to give a dose of their own medicine. After all, she gave so much respect to them nung dito pa siya nakatira. They may call it her revenge, but it's actually like that. Shame on them for degrading and judging her maliciously. They do not know her own story. Paglabas ng kusina, siyang pagpasok naman ni Clyden mula living room. Agad nagliwanag ang mukha nito na makita siya. There you are, I'm looking for you. Galing ako sa kusina. Nakipagkwentuhan lang saglit. Bakit aalis na tayo? I'm just checking if you're okay. Wika ni Clyden habang papalapit sa kanya. Again, naging abnormal na naman ang pag-eratiko ng kanyang puso. Clyden is so handsome at di niya mapigilan ang sarili na ma-head over heels dito. I'm alright. Ano ka ba? Di naman ako mawawala dito sa bahay ninyo. Nag-abala ka pa. Pabirong saan niya, ngunit agad siyang niyakap ng binata. Lumaki tuloy ang mata niya sa kabiglaanan. You are tense a while ago. I know my father scared you to death. Sa bango ng binata, parang ayaw niya nang kumawala pa sa pagkakayakap nito. Pero sa isiping nasa gitna sila ng napakalawak na sala and any moment maraming makakakita sa kanila, pasimple siyang nagtangkang lumayo. I'm okay na. Pasimpeng saan niya, ngunit mas lalo siyang nawindang nang hawakan nito ang kanyang mukha at tinalikan siya sa labi. Agad tumaas ang mga dugo sa kanyang mukha at napangiti ang asawa sa kanyang pamumula. You're blushing. I wonder what's on your mind again. Panunodyo nito kung kahit di niya napigilang bigwasan ito sa kanyang braso. Tumawa yun ng malakas bago hinagilap ang kanyang mga kamay at bumulong. Agad namang nalaki ang kanyang mga mata sa kapiluhan ng asawa kung kahit pinagkukurot niya ito sa may tagiliran. Napakalakas naman ng pagtawang ginawa ni Clyden, lalo na tinabol-habol niya pa ito upang makurot niya dahil sa kalandian. Napatigil lang sila sa pagkaharutan ng isa-isang magsitawanan ng mga tao sa kinaroroonan nila. Agad namang tumigil ang dalaga habang hiyang-hiya niyang binitawan ng binata. We're playing hide and seek. You wanna join? Pabirong saad ni Clyden sa mga ito. Napatawa ang mga yon habang agad ding nagsilayas ng isa-isa sa kanilang kinaroroonan. Ikaw kasi para kang bata? Nakatawang paninisin ni Shaina sa asawa. Pero tumawa lang yon habang hinila siya palapit sa katawan nito at niyakap. I miss you. Narinig niyang sambit ni Clyden. Hindi yun malakas ngunit rumihistro to sa kanyang puso at isip. Sa katuwaan, ginantihan niya ang pagyakap nito at nakangiting tiningala niya ito. What's that smile for? Nakangiting biro nito sa kanya pero mas lalo lang siyang initian ng binata sabay dampi sa labi nito. Sa kasiyahan, di na namalayan pa ni Shaina na siya nang bumalik sa binata. Medyo nagulat pa si Clyden sa kanyang ginawa, ngunit mabilis pa sa 4:00 ang ginawang pagtugon sa halik nito. Holy Christ, get a room! Narinig nilang bulalas ni Ginang Villacorda sa may pinto. Bigla na namang naghiwalay ang kanilang labi, ngunit wala yatang balak si Clyden bitawan siya mula sa pagkakayakap sa kanya. Sa kahihiyan, ibinuro ni Shaina ang mukha sa dibdib ni Clyden. You are so loud, mother. Parang ngayon ang kayo nakakita na nagkahalikan. May ganap ang biro ni Clyden sa kanyang ina, kung kaya hindi niya napigilang kurutin ito, kaya't napatawa yon. Heist, kailan ng mga bata kayo, ha? In fairness, that's the sweetest thing I've seen these days. Nakangiting pahayag ng ina kung kaya, kapwa nakangiti ang dalawa habang tumingin sa isa't isa. Go to your room. Dito na kayo mag-dinner at matulog. Paparating yatang malakas na ulan. Pag-i-inform ng ginang. Oh, I love that, Mom. I miss home. Kayo naman kasi, hindi kayo umuwi dito eh. I miss you all here. Sana nandito ang kapatid nyo. Mag-aasawa na daw doon. Buskan niya sa ina. Napasimangot yon. Ipakita niyo muna dito. Kilalanin ko muna kung sino man yung Poncio Pilato. Saad ng ina at napatawa si Clyden dito. Hey, Mom. Your baby is a grown-up woman now at saka, knowing Nicole, hindi nakikipagrelasyon sa kung sino-sino lang. Dapat lang. Haharangan ko ng sibat ang kung sino mo magtatangka. Ouch! Why are you like that to my sister? It's unfair. Samantalang ako, kulang na lang ipamigay ninyo. Kunway maktol ni Clyden sa ina. Magtigil ka, Clyden. You are a man.
You can endure whatever challenges that comes in your way. Samantalang kapatid mo, she's too fragile. Isa pa, you got a wife which I'm very sure will support and love you with all her life. Mahabang litanya na ginang Villacorda sa anak. Nakakatuwang panoorin at dinggin ang conversation ng mag-ina, pero parang di na siya ina may galawang sarili nang banggitin ng ginang tungkol sa asawa ng anak. First time niyang ganitong usapan. At natatakot siya sa magiging reaksyon ng asawa. They started in peril and up to this day, hindi siguradong kanyang puso't isip kung totoong pinapakita ni Clyden sa kanya nowadays. Wow! Thanks to my traditional parents, I got the most beautiful wife in my side. Narinig niyang saad ni Clyden at hindi niya napigilan ang sarili na tumingala dito. Clyden got her eyes dahil nakatutok na pala ang mata nito sa kanya bago siya tumingin dito. Expressionless ang mukha ng asawa, ngunit di niya mabasa kung naman ang naroon sa mga mata nito. Nag-i-spark kaya ito or may lihim na galit na tinatago? Parents know the best. Who? You will thank us later? Oh, that famous line. Wait till you become one, Clyden. Sige, umakit muna sa kwarto kayo at magpahinga. Titignan ko kung anong menu mamaya. What do you want for dinner anyway? Anything can do, Mom? Okay. Siya, sige, magpahinga muna kayo sa taas at bibilinan ko si Rose. Wika ng ginang at nagmarcha na ito patungo sa kusina. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.